Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigo ito. Sir, when was this? Na kung hindi maninindigan ng Kamara sa mga panuntunan nito sa impeachment, patuloy itong malulusutan ng mga nais panagutin na public officials. No, kasi kung hindi yan panghahawakan ng Kongreso, di lagi at lagi yung mga target ng impeachment, laging tatakbo yan sa Korte Suprema at laging may mahahanap na rule na kay-questionin. Dapat paniwalaan. At saka, paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Then meron po kaming ID. May ID kayo? Yes, from Congress na papatunay na. Pwede ba magpakita yung ID ninyo? Ito ang ID ni... Ishbert Wolpat. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako po, naglalaglaga na sila. Umamin na ho si Ombudsman na may pagpupulong. At ano ang tema? Totoo yun. Remulla kinumpirmang pinakilala sa kanya ni Trillanes ang mga tauhan ng ICC. Paktay ka diha. Nagdi-deny ka pa ha? Aw. Ombudsman na mismo ang nagsasalita rito. First impeachment versus Bibi Sara isinantabi dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Naku po, ayan na. Yung unang impeachment na final, yun ay kila Castro. So, pahiya na naman ang matanda. Hindi nakaobra. Paano ba naman? Paanga-anga. Alam na may one-year bar rule. Nagmamadali. Gustong silang mauna. Ayan na pala mo. Di wala. Yung pangalawa naman, so parang winidraw dahil parang parehas lang naman daw sa pangatlo. Abang natin mamaya kasi mamaya ho, 10:00 magtutuloy yung parang, ano ba tawag doon? Parang confirmation of, ano ba yun? Hindi. Yung substance form. Yung kung meron bang substance, kung meron bang mga sustansya para ma-impeach si BP Sara. Aray ko, mga iyakin. Lalo na si Ridon, no? Nung na pag-usapan o biglang ipidasok yung usapin ng 18 Marines, nagngangaw-ngaw. Hindi niya alam, maganda palang layunin ni Kong Suntay. Di napahiya ang mukhang papay. Di ba? So, simulan natin dito. Nako, ang nakakatakot pala dito, yung sinasabi nilang walang sustansya, yung mga sinasabi ng 18 Marines, meron naman pala silang patotoo na yung mga mali-maletang pera ay, diniliver nga talaga doon sa kani-kaninong mga bahay na binabanggit. At bukod doon, naku, may mga ID sila. Isang patunay na hinard talaga sila o talagang trabahador sila at hindi nila maitatanggi. At hindi rin maitatanggi noong mga nag-hire sa kanila. Sino ba pumirma nun? Yung ID na yon. Mamaya ipapakita natin sa inyo. Umpisahan muna natin dito. OFW kinuyog si Bangag sa pangako. Wala naman kasi puro pangako. Diba? Ano bang matinong sinabi nito? Magre-report. Naging reporter. Naging reporter na ang mama. Tuloy. Muling humaharap sa publiko si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng umiigting na tensyon sa Middle East upang magbigay ng update sa kalagayan ng mga Pilipino na nasa rehiyon. Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod ng kumpirmasyon na may isang Pilipinang nasawi sa... Ito
kung ganito nabalitaan mo na, huwag kang masyadong proactive. Huwag kang masyadong reactive, maging proactive ka. Gawan mo kaagad ng solusyon. Oh, tawag sa gabinete, repatriate agad. Dapat ganun. Hindi eh. Kailangan mo pa mag-report sa ating kababayan. Bakit? Trabaho mo ba maging reporter ka? At susunod meron ka pang i-report? Diyos ko po. Hindi mo trabaho mag-report. Trabaho mo kung gusto mo magpabida-bida sa harap ng camera at sinabi mo, inutusan ko na ho ang ating mga sangay ng gobyerno para madaliin ang pagpapauwi ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nasa, gitnang silangan. At ako ho ay nangangako na bibigyan sila na agarang tulong, kalakip ang 150,000 bawat isa. Ganun sana. Hindi eh. Gusto po. I-report ko po sa inyo na ganito. At susunod magre-report pa uli ako. Aray ko, Diyos mio Marimar. Wala ka talagang matinong kukuning ano rito eh. O, tuloy mo nga. Sa Israel, habang patuloy ang palitan, Dito na tayo. Naku po, umami na ho ang ombudsman. Ay, paano kung halimbawang ano mangyayari kay Trililing, nilaglag ka na. Oo, kasi dinay, wala daw ganun eh. Ito, totoo yun. Rimulya, kinumpirmang pinakilala sa kanya ni Trillanes ang mga tauhan ng ICC. Trililing, depensahan mo to. Ombudsman na nagsasalita dito. Wala ka nang ibang itatago dito. Ngayon, yari ka. Ikaw pala yung, totoo pala yung sinasabi na 2M dito. Dollar. Kasi ito, meron pag-uusap dito. Nagpa-interview pa. Anong gagawin mo dito? Pasisinungalingan mo pa rin ba ito? Paniniwalaan mo ba ang taong bayan? Malamang hindi talaga dati pang hindi naniniwala sa yung taong bayan. Baka ngayon, sobrang galit na talaga. Totoo yun. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigo to. Sir, when was this? Last, hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, less than a year. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary na po. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggang tayo natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Para naman natin. Natagal na yun. Nagbago na lahat eh. Bayad na lahat. Ito. Ito yung sumasalamin na talagang, Kasi nung una, ang yabang nila na hindi sila makipag-ugnayan kasi walang jurisdiction. Pero nagbago na ang lahat. Matagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. So ito, isang paliwanag lang. Pwede itong isang ebidensya. Pwede itong isumite. Pwede mong isave yan. Attorney Kaufman, pwede mong isave ito. At ipresenta mo, kung halimbawa matutuloy yung pag-uusap dyan sa kaso ni Tatay Digong. Ito na may pag-amin na dito eh. Ano pang ibig sabihin nito? 'Di ba? Bakit sila nakipag-usap sa ICC? Ano ang dahilan nila at makikipag-usap sila sa ICC? At may involvement na pera na sinasabi noong mga 18 Marines. Sige nga. Napapaisip tuloy ako. 'Di ba? Kahit ikaw talaga mapapaisip ka, bakit nila ginawa? Iyon. Ngayon, nilaglag na si Trillanes dito. Malapit na kayo, back to you. First impeachment ni Bibi Sara.
alamin nga natin bakit ba talaga, yung hindi mga nakapanood pa dyan, eto, bakit, ano ang nangyari at isinantabi at bakit, ito pala yung 1-year bar rule na hindi alam mo yun, hindi nila kayang tanggapin. Bakit hindi umusad? Kasi nga kayo, tanga nga kayo. Hindi kasi kayo marunong sumunod sa utos. Ang sabi, maghintay kayo, tapusin nyo muna ang 1-year bar o yung 1-year ban na tinatawag bago kayo mag-refiling. Hindi, nagbidabidahan kayo. Tapos magsisisi kayo kung bakit isinantabi. Tuloy. With 22 votes in the affirmative and 10 votes in the negative, with 0 abstention, the chair set aside the first impeachment complaint, the Castro et al. Impeachment complaint, on the ground of violation of 1-year prohibition period. So ruled. I just wanted to raise a point of clarification. With due respect to our colleagues, may we see clarification lang po on the propriety of the proceeding with sponsorship speeches by the representatives who filed the impeachment complaints in light of the Supreme Court's final and executory ruling declaring the Feb 5, 2025 articles of impeachment unconstitutional for violating the 1-year bar under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution. Given that the Supreme Court has already affirmed with finality that no new impeachment complaint may be commenced earlier than Feb 6, 2026, reckoning from Feb 5, 2025 as the operative date, and considering that there are 2 complaints, one na lang, were filed on Feb 2, 2026, it would appear that the constitutional 1-year prohibition may still be subsisting. So in this regard, Madam Chair, may this committee first determine whether the complaints presently under consideration were filed in accordance with the Constitution timeline as affirmed by the Supreme Court. Thank you, Madam Chair. Honorable Nasal, the committee notes your manifestation, but it is believed that the discussion as to whether or not it was filed within 1 year, beyond the 1-year prohibition period, should be part of our determination of sufficiency in form, because that constitutes the timeliness of filing the impeachment complaint. Yun timeliness. Kasi itong mga unang nag-file noong February 2, hindi natin alam kung nag-aral kasi sabi teacher teacheran, tapos ngayon magre-reklamo. Ano reklamo niya? Complaints endorsement ng first impeachment complaint, dismayado. Bakit hindi ka madidismaya? Hindi ka kinatigan. Paano? Meron kayong mga something Hindi kayo marunong sumunod. Ito raw, sabi sa kanya, dismayado daw sila. Totoo ba? Kami ay disappointed, no? Nalulungkot kami at naset aside Kami. yung aming impeachment complaint dahil hindi pinanindigan ng Committee on Justice yung kanya. Kala namin magkakakampi kayo. Diba? Andyan yung dati mga kasama sa Tuwadcom. Diba kayo yun? Bakit hindi kayo kinampihan? Dahil meron kayong kangahangan. Ob kayo. Meron inutos ng Supreme Court, di ba? Pwede ka lang mag-file. Pagtapos, sa February 6, 2026, nagbida-bida kayo eh. Kita niyo yung mga pagbumuka nila, ang lungkot-lungkot nyo. Bakit? Sobrang lungkot kasi hindi raw kinatigan, Arico. Yung mga rules. Hindi umano nalabag ang 1-year bar rule sa paghain ng unang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pinaninindigan ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, isa sa mga complainant, matapos manaig ang boto ng karamihan sa mga miyembro ng House Justice Committee na isantabi ang kanilang inihaing impeachment complaint.
Ayon sa endorsers ng unang reklamo laban sa Vice Presidente, ibinasa nila ang kanilang hakbang sa pinakahuling resolution na inilabas ng Korte Suprema kaugnay ng motion for reconsideration na isinumite ng Kamara, kung saan January 21, 2026 ang petsa kung kailan nag-lapse ang 1-year prohibition period at hindi sa orihinal na desisyon na February 6, 2026. Marunong pa kayo sa Supreme Court. Di ba? Supreme Court na nagsabi. Eh bakit mas parang wala nga kayong alam sa batas, nagmamarunungan pa kayo. At gusto nyo pang sabihin na mali ang Supreme Court sa desisyon nila na pwede kayo mag-file ng February 6, hindi February 2. Ganun ba yung gusto mong palabasin? Mga unggoy. Inihain nila ang reklamo February 2, 2026. Para sa kanila, ang pagsantabi ng reklamo ay indikasyon na natatakot ang Kamara sa Korte Suprema. Ay dahil natakot ang mababang kapulungan doon sa Korte Suprema. Dapat iginiit nito yung pagtindig, no, natin ng mababang kapulungan sa kung ano ba ang ibig sabihin ng 1-year bar. No? At ito ang Ayun naman pala eh. Ano ba ibig sabihin ng 1-year bar? Alam mo ba? Di ba? Kaya nga hindi sinunod ng Kamara yung utos na panigan kayo. Kasi nga, mali nga. Alam nga naman sundo nila kahit mali. Ikaw talaga, ito naman, Teo. pinindigan namin. Ang problema, nabahag ang buntot eh. Kaya nagkakagulo-gulo. Hanggang sa ngayon, magulo kung ano ba yung 1-year bar. Kaya kami ay naninindigan, ayun talagang itinindig namin ngayong hearing na ito, na hindi kami lumalabag sa 1-year bar. Bunsod ng patuloy na kalituhan na nangyayari sa 1-year bar rule, nakikita ng endorser ng complaint na si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na kung hindi maninindigan ng Kamara sa mga panuntunan nito sa impeachment, patuloy itong malulusutan ng mga nais panagutin na public officials. No, kasi kung hindi yan panghahawakan ng Kongreso, di lagi at lagi yung mga target ng impeachment, laging tatakbo yan sa Korte Suprema at laging may mahahanap na rule na kay-questionin at laging... Wala kang bagong rule eh. Ikaw naman, no? Diba? Hindi nga nagbigay ng bagong rule ang Supreme Court kasi nga, ang sabi doon ng mga ex-justice, chief justice, hindi sila pwedeng gumawa kasi sila din ay impeachable. Ito naman si Kuya, oh. Oo. Pwede niloko lang din nila sarili nila. Diba? Wag ganun. Tuloy mo. Pagiging inutil ang proseso ng impeachment katulad nung nangyari nung nakaraan. Sa kabila nito, patuloy na makikilahok ang mga kongresistang endorsers ng unang impeachment complaint sa natitirang 2 reklamong sasailalim muli sa deliberasyon ng House Justice Committee kinabukasan. Ang matibay na argument ng first impeachment complaint ay betrayal of public trust. Nako. No? Saan banda nun? Ito Saan yung sinasabi mong betrayal of public trust? Sige nga. Yung ganyang boses mo kay BP Sara, ginawa mo ba dyan sa amo mo? Tatanong lang ho kami Yung ganyan bang pronouncement mo, sinabi mo yan dito kay Bonget? Yung sinasabi mong betrayal of public trust, wala hong pagtatraidor na ginawa si BP Sara. Wala. Siya nga ang nakikita namin na pinakamagaling. Di ba? Maraming natulungan, maraming inayos. Gusto niya yung mga pagbabago, yung continuity ng proyekto, kaso hindi ginawa ni Bonget. Aray ko. Kaya nga, ayaw niya nga tumakbo sana, napilitan lang kasi gusto niya yung proyekto na build, matuloy. Kagaya ngayon, dismayado kami sa Mindanao dahil yung mga proyekto sa Mindanao, inetsapwera na naman. Dismayado tayo sa Visayas. Alam nyo, ito lang sasabihin natin. Pag dinevelop ang Visayas at Mindanao, mas maganda pa yan sa Luzon. Yan ang katotohanan. Diba? 2028 bid ni Bibi Duterte, walang epekto sa impeachment proceeding. Wala kami pake sa'yo. Dahil hindi ka abante kay BP Sara sa 2028. Sino siya? Ikaw ba, sa tingin mo, mananalo ka kay BP Sara? Naku po, mag-isip-isip ka ate.
Hindi mo kakayanin. Anong Agila ng Davao? Baka mamaya mamублema ka dahil natalo ka. Diyan ka na lang sa pagkasenadora. Pwede ka na dyan, kahit panggulo ka dyan. Or after any declaration of anyone, ang isang impeachment complaints, it should not be reduced to anything else, not even election. So, meron siyang halaga in and of itself. At pahahalagahan namin yun at pakaiingatan namin yun dito sa Senado. Hindi magiging hadlang ang usapin ng 2028 presidential elections sa pagtrato ng Senado sa posibleng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, hindi dapat mabahira ng politika ang proseso sakaling formal na umakyat ito sa kanilang kapulungan. Binigyang diin ni Senator Ontiveros na ang impeachment ay isang mekanismo ng mamamayan upang hinga ng accountability ang mga pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Kaya bilang isa sa mga magsisilbing Senator Judge, tungkulin nila na manatiling patas na impeachment trial court. Well, my only reaction is that if and when may i-transmit na impeachment complaint o complaints dito sa Senado, lagi kaming laan na maging senator judges at ako din. So, naghahanda na rin na kung may i-transmit sa amin na magdesisyon at bumoto batay sa mga ebidensyang ipepresenta sa amin at that time. Huwag ka na umasa na may presenta. Yung una, pangalawa, wala na. Dismayado na nga yung mga nag-file eh. Yung pangatlo, insufficient pa rin yan. Sa tingin ko Sino ba yung nag-file ng pangatlo? Ito ba sila Tinyo? Sino ba yung nag-file ng pangatlo? Parang wala rin eh, no? Sino ba? Yung pang-apat kasi, itong si Max Alvarado, tsaka yung taga Maynila. Kung ano yung pinail nung unang-una nung 2025, halos kinopya lang eh. Copy-paste lang sila. Sa tingin ko, walang matibay na sustansya para matuloy ang impeachment. Kaya nga, saraswela na lahat ng ito. Inubos na naman ang kaba ng bayan dito sa mga filing. Paano mo nasabi, Kuya Goods? Di ba, isang jeep, isang L200 na mga dokumento ang final nila. Di ba? Si Trilling ba nag-file din kasama sa nag-filing? Parang hindi eh. Hindi ko na maalala kasi yung unang complaint dito sa mga taga-bundok kay Castro. Yung pangalawa na tawag dito na withdraw dito kay Laylay, dito kay Koki at dito sa mga MP. Oo. Yung pangatlo, hindi ko alam yung pangatlo kung kaninong grupo eh. Yung pang-apat dito sa dalawang kongresista. Oo. Yung pangatlo iniisip ko kasi mamaya natin malalaman yun, alas 10. Oo. Di ko malaman, maintindihan kung ano ang complaint doon sa pangatlo. Yung pang-apat, wala, basura rin yun, mangyayari doon, walang sustansya. Pinabulaanan din ng senadora ang mga espekulasyon na may bahid ng politika ang impeachment dahil sa lumalabas na mga survey para sa pagkapangulo sa 2028 kung sa Takot na. Ayan ang sinasabi natin. Lumalabas na talaga na survey. Kita nyo ang survey. Nilampaso kayo. Survey pa lang yan, nilampaso na kayo. Paano pag actual na? Diba? Kaya nga si Paul 2, hindi na tatakbo. Wala na siya sa listahan at siya niya mismo ang nag-announce na wala siyang balak tumakbo sa pagkapangulo. Masaya na raw siya sa pagkasenador. Ikaw. Mas maugong pa nga pangalan sa ni Tolfo eh. Si Tolfo ayaw tumakbo tapos ikaw lalabang ka kay BP Sara. Wow naman. Mahiya naman kayo kung talagang kakalabanin niyo si BP Sara. Talagang wala kayong kakaunin. Hindi kayo talaga, hindi kayo aabante. Talaga, Yan ang katotohanan. Ano yung sinasabi nila na nakalabanan si Baby Sara, mas maugong pa nga pangalan ni Tolpo sa'yo. Paano mo nasabi, Kuya Goods? Ito, hindi tatakbo
sa mataas na posisyon. Inanunsyo na ni Senator Raffy Tulfo ang re-election bid niya sa 2028. Kasabay niyan, asahan na rin daw ang anunsyo ng oposisyon para sa kanilang standard bearers sa pagtatapos ng taon. Narito ang agenda report ni Hana T. Pag may balak ako, sasagutin ko yan. Kaso wala akong balak, hindi ko sagutin yan. That's as of today, Sen. As of today, as of the future. Final answer. Categorically. Bakit? Masaya ako dito sa Senado. Hindi raw tatakbo si Senator Raffy Tulfo sa mas mataas na pwesto sa 2028. Sa kabila yan ng ilang suggestion sa kanya na pwede siyang maging frontrunner. Anya, wala siyang balak puntahan ang lugar na masakit daw sa ulo. Pag ikaw ay nandun sa taas, dami fido, dami fidon. Kung gumawa ka ng tama, mali ka, meron pa rin kukontra sa'yo na mali ka. Hindi ka gumawa, sabihin tamad ka at wala kang pakinabang, etc. So, wala kang pupuntahan doon eh. At least daw sa Senado ay low-key lang siyang tumutulong sa publiko. Kasabay nito, inanunsyo niya ang re-election sa 2028 na anyay maaaring itaga sa bato. Kahit pa raw magka-signature campaign para sa kanyang pagtakbo for higher office, hindi siya tatakbo. So far, wala raw. Gets nyo na. Bakit hindi tatakbo? Sa survey pa lang, kita ba naglabas ng survey yung ating mga kababayan. Merong survey sa Maynila, sa Quiapo, may survey sa Batangas, may survey sa iba't ibang lugar. Sa Davao, si Sir Co-op, talagang ang ratings ni BP Sara ay nangingibabaw at umaapaw. Diba? Talagang matatakot itong si Tulfo. Bakit? Hindi talaga abante. Kita nyo yung ratings, yung pinagsama-sama yung mga litrato. Ang nakuwang porsyento lang nito ni Virus 2.4. Wala siyang nakuwang ibang mga, hindi man lang umabot na 5%. Samantalang si BP Sara is 33%. Nung the following day, umabot na ho ng 48%. Mantakin mo, gawan nila ng kwento, siraan man nila ng siraan si BP Sara, talagang nagiging mas matamis ang amoy ng bulaklak. Diba? Ito yung nangyari kahapon, nagkasubukan ng talino. Kaso nga lang, talagang pinagtulungan lang talaga ito si Congressman Paulo eh. Perhaps you can just manifest instead of raising a point of order. Manifestation. All right, you may proceed, Honorable Marcoleta. This is not directed to the members of the Justice Committee, but I observed the presence of Mr. Kiko D. Nakulit yan. From the audience. Though he was allowed to be an audience in the proceedings, despite his withdrawal of the second impeachment complaint, I suggest that he observe proper decorum. Because if you remember... May we know the action of the Honorable D or Mr. D which is not consistent with decorum? I'm just speaking from experience when the Which means he hasn't committed any yet. Not yet, but as a forewarn, as a premonition or a warning, during the archiving of the impeachment at the Senate, Madam Chair, Mr. D. Madam Chair, wala pa naman palang ginagawa. Let us not... Kinampihan mo na naman, tunggong. Yan ang hirap sa inyo eh. Diba? Kailangan pa bang may gawin pa? Di ba bastos nga yan? Di ba yan nga yung nagta-thumbs down at nagsisigaw doon sa Senate? Di ba pinalabas nga yan ni Senator Jinggoy dahil hindi nga maganda yung ugali. Nagtataka tayo, bakit nakikialam sa politika? Hindi na sila kaapelido. Ibig sabihin, yung nanay niya, yun yung dilawan. Nakapag-asawa, ay hindi malayong-layo na yung apelido. Ngayon, baka gumagawa ng name, gusto makilala. Ayan. Hindi natin alam kung ano yung plano. Pero dito tayo mawiwindang. Meron pala sila mga ID. So, dapat paniwalaan. At saka, paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Then meron po kaming ID. May ID kayo? Yes, from Congress ng papatunay na... Pwede ba magpakita yung ID ninyo?
Ito ang ID ni... Smart Walpat. Okay. Lahat kayo may ID na ganyan. Yes po. Naka-indicate po ba nagtrabaho sila kay Zaldico, sir? Yes po. Signature po ni Kong Salty, ma'am. Nako, kakabukuhan na. 'Di ba? Kung ito ay talaga mapatunayan na trabahador ito ni Zaldico at totoo yung sinasabi nila, naghahatid sila ng maletang pera, ano pa yung usapin nito? Saan pupunta at saan hahantong yung pag-uusap na ito? Hindi nga may patawag. Yung pinagdadala ng pera eh. At ito si Pinky, nananahimik. Dapat siya yung nasa Blue Ribbon, di ba? Siya yung nasa Blue Ribbon. Chairman siya. Dapat nag-initiate na siya na, okay, meron tayong mga chismis na lumalabas. Kailangan nating imbestigahan to. Suportahan niyo ako, kapwa ko senador. Walang ganon. Ang saklap, diba? Kawawa talaga ang sambayan ng Pilipino. Pag ganito yung mga nagiging, ano ba tawag dito? Naninilbihan sa gobyerno na wala man lang pagmamahal sa bayan. Ang inuuna siguro, sabi ni Aling Ledesma, how much is the love? Di naman daw. Iyak na. Si Trilling dito, kawawa to si Trilling pag upo ni BP Sara. 'Di ba? At pakiusap natin ICC, ito na naman may bago na naman kayong ibibigay na ebidensya na umamin na itong si Remulla na nakipag-usap nga sila sa ICC. Kaya kung umabot sa video na ito, shoutout sa iyo Sabihin mo na saan lugar ka, from Canada, USA, Germany, Europe, Austria, kung saan ka man, bonggang-bongga, sina-shoutout kita. At huwag mo kalimutan, kung bago ka pa lang, mag-like, share, subscribe, at hit mo na yung bell. Bell all nyo po para meron kayong notification araw-araw. Bye-bye!